Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing, kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya'y, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at tayo po ay patuloy na pinapaalalahanan sa ating pong banal na liturhiya, sa ating pagdiriwang ng banal na misa ng mga mensahe na iniwan ni Jesus at ganoon din naman muli sa konteksto ng kanyang pag-akyat sa langit. Siya ay aalis ng muli. So itong tagpong ito ay naganap noong Biyernes Santo nang siya po ay kutyain, iparatangan, ipapako sa krus, namatay at kanilang inilibing. Pero muling nabuhay at nakita nila uli. Pero ngayon naman, matapos ang 40 araw na kanya pong pagpapakita sa iba't ibang mga alagad, sa iba't ibang mga tagpo, ngayon ay aakyat na siya sa langit. Kaya nga sabi din, no, kaunting panahon na lang, ako'y hindi na ninyo makikita. O kaunting panahon na lang, at muli ninyo akong makikita. So yung paghahanda sa mga alagad ng kanilang paghihiwalay at paghahanda rin sa kanilang muling pagkikita o pagtatagpo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kaunting panahon ka na lang. Laging ganyan ang reaction, no? Yung kaunting panahon na lang. Di ba? Parang, saan ba nagkulang? Hindi naman nagkulang, di ba? Kailangan mo maging handa. Kasi hanggat hindi ka nagiging handa, doon lalong mas masakit yung paghihiwalay. Lahat naman po, no? Lahat naman ay pagdating sa usapin ng paghihiwalay ay may lungkot na nararamdaman sa anumang sitwasyon, sa anumang relasyon. Pag may aalis, may kalungkutan na mangyayari. Pero 'di ba, sabi nga din ni Kristo, ang ikagagalak ninyo ang aking pag-alis. Yun nga lang, dahil nga mas pinagtutuunan natin ng pansin yung emosyon natin, kaya hindi natin nauunawaan sa ngayon. Pero kalaunan, di ba, lahat naman siguro, nung mawalan kayo ng mahal sa buhay, nalungkot kayo. Pero after nun, nakita ninyo, kaya pala. Kasi panahon na
para ikaw naman ang umako ng responsibilidad. Panahon na para ikaw naman ang mamuno, panahon na para ikaw naman ang matuto. So lahat ito ay bilang paghahanda sa atin. Yun nga lang, laging nasa huli ang pagsisisi. Kasi ayaw natin talagang tanggapin na kaunting panahon na lang, kaya lang sinayang natin yung kaunting panahon na yan. Yung reality, talagang kaunting panahon na lang dahil naman talagang may hangganan ang buhay natin sa mundong ito. May katapusan ang lahat ng pinangahawakan nating kapangyarihan. May katapusan lahat ng inaasahan natin. Kaya ayaw natin maghanda. Magkikita at magkikita tayong muli. Yun ang pangako ni Kristo, hindi lang sa mga alagad, kundi magpasa hanggang ngayon, nagpapatuloy ang pangakong yan. Kaunting panahon na lang. Pero ayaw naman natin makipagkita sa Kanya. Ayaw naman natin siyang makita. So, ano mangyayari? Si Kristo, pinaghahandaan niya ang ating muling pagkikita. Tayo ba, pinaghahandaan natin na muli siyang makita? Tandaan nyo, kaunting panahon na lang. Amen?